kayo, SX, with 3 heroes each na ang napipick up dito. Elevate, G6, siya naman ngayon ang magpapakita ng kanyang Ogran. Yeah, I think now is the perfect time to maximize the heroes na ginamit ng Blacklist International Game number 1 and 2. And again, as we repeat it once more, this is the power of the global ban. If you really want to preserve the best thing out of your comfort picks with the players existing against Elevate, this might be the perfect time to do it. Dahil 2-0 na sila in this series, probably this could be a sweep or a reverse sweep. Dahil sabi nga namin kanina, Jiang Fei can do wonders of recovery and comeback. Pero will this be enough daw sa nasimulan nila? Dahil ang naging balik din ng Blacklist International also on the Marco Polo and Leon Poban. Kuya Otulus, feeling ko familiar din to sa iyo. Ayan, tsaka tinarget na rin talaga si Azar dito, kaya bumalik si Azar sa Fang. Again, sinabi nga natin kanina, if there are 2 heroes na pwedeng mag-default back dito si Azar, it's going to be the Arlie and Marco Polo. Arlie, yung first rotation, tinarget away. And yung Marco Polo naman, pagdating ng second rotation. But one thing is for certain dito, Blacklist, palag-palag na to ang lineup nila. Nakuha na ni Chaz yung isa sa kanya mga patented heroes, no? Kuya OSX, the Filipino Roar. Ay, oo. Again. Oo nga Sigaw-sigaw pala. muna. The Filipino Roar. Filipino Roar. Musashi din. So magkakaroon tayo ng flex pick dito, SX. It's going to be the U1 in the mid lane. Si Dragon ang gagamit ng U1 ngayon. But again, for Elevate, momentum, tempo, lahat nasa kanila na. They are now match point and they are just 1 game away reaching the grand finals. Yeah, I think right now this is really a great start for Elevate, either to use this way of, again, yung mga heroes na nagamit na ng Blacklist International. So ngayon, they would freely take the series away and put Blacklist down. And also, may mga chances din na pwede makaganti ngayon ng Blacklist International. Getting that Jiang Fei, and also, sabi mo nga, with a flex pick na ginamit nila onto the last chance, maybe this would turn things around dahil may dalawa din silang smite. So in a way, resource-wise, medyo meron ding struggle on game number 1 and game number 2 na pinupull off nila. So let's see kung ito na nga ba yung magiging sagot. So Azar on to this pick. Wow. Hindi ko din ito masyado nakita for a time now. But wow, fan. Well, yan yung... We love you, HOK. Ito ay tinatawag nga natin, thank you, Global Band. Thank you, Global Band. Thank you, HOK. Merry Christmas, HOK. Kasi lalabas na yung mga... Ayan, yung bulinggit. Yung bulinggit. Kalain mo to. Minsan yung bulinggit na to, naasar din ako dyan sa mga games. Minsan pag na-farm din to eh. And so, we're looking at the possibility na kung paano magfa-funnel through ang pick na to ni Azar kasi siya ngayon tinarget at nirespeto ng Blacklist International into this game. So that's the question now. How will they translate this or hold the fact na mare-reverse sweep pa nila to by just getting the first point in the series? Pero I've seen very good performances from Fang. Actually, sa Indo, yan yung most pick ni Toshi sa Dominator nung regular season at nung playoffs nila. Hindi nga lang niya nailabas ng Hawk Championship kasi dun sa Hawk Championship parang bawal ka na maging experimental eh. Ay, hindi, wag. Tama nga. Kailangan base pick kaya yung Fang ay hindi nga nailabas. Pero ito nga, sa Hawk Championship, sa Hawk Invitational, especially with the global ban, kailangan natin sanayin ng sarili natin ni Fang. Ay, oo nga pala. Ito, mga surprise picks. Kaso nga lang yung Flaming Pounds ginamit dito ni Golden Kite at nakakuha din sila ng first blood. At Josh Shi getting that kill with an early invade thanks to the presence once more of the 4 members of Blacklist International. Balikan natin instant replay. Si Dragon dito ay napakagandang pwesto as well to just freely use that poke away for his team na hindi din nakabangon din ang Ogran at G6 being the first casualty. Yeah. And I really think that the clutch there was yung smite ni Chaz. Kasi yung smite na yun could have elevated or could have leveled up itong si G6 to level 4. And kapag nag-level 4, itong si Ogran, pwede niyang gamitin yung Conductor of Soul to regen back. Kaso, yun lang. Binigay. Diba? Kanina, ang ganda ng play niya. Ngayon, siya naman ang nagpamigay dito sa Elevate, timely rotation, at ang maganda pa niyan, kung fan ka ng Elevate, ay napunta ang red buff kay Azar. Ay nako, ito yung mga gusto niya, like getting that damage window of an opportunity to take down a burst out of this lane. This would really give them a buy time talaga sa mga nawawala nilang resources. So with this kind of presence na ginagawa rin nila, Evil is also on this hero pick. Wow! Sunbin Sunbin, wow.
na Gundam yung Mga itsura. Gundam. Oy, may mga nakita ko mga ganyang mga balita, Kuya Otto. Pag yan natupad, nako, ang ganda. Talaga ba? Ewan kung totoo, ewan kung accurate yun pero kung May baka alam ka ba mamaya na hindi ko alam? baka sobra lang ako sa fan-made leaks. So, may mga ambisyon lang talaga ako na makita yung mga ganong skin. Pero ginagamit nga nila talaga ang zone out prowess. Ay, ang ganda naman ng outburst na yon. May knockback at hindi talaga nakaiwas din si AJ6. Dalawang death na yon sa Ogran na to. At habol ba? Si Mitsura. May set Hindi sail, grabe yung zone out. May set sail, Set ginagamit from sail. backline. Ay, ang Oy, gandang U-turn! knock-up dalawa. Ito na nga yung pwesto na pwede ibigay kay Hyde. Kaso nga lang pumapalag pa rin. Oh! Look at that peel. Pero Golden Kite, nakuha na rin si Hyde with that setup mula sa set sail. Kaso hindi pa enough yung damage. Balik natin yung instant replay ko yung Otto. Yeah, surprising amount of damage. But then again, yung power ng Liu Bang was in full display. Isang battlefield command lang at kompleto na agad sila dito. And with that 5-man numbers advantage, kayang-kaya nilang mag front to back. Although that was a very good play coming in from Hyde, hindi naging successful yung follow-up ng kanyang kakampi because Chami was there. With that staggering strike, na-stun niya yung follow-up sana coming in from Elevate. So, it's the small things. Kaya talagang pwede mong sabihin na itong prodigy ng Blacklist ay talagang very promising kahit sa anong laro eh. Kasi yung hindi lang yung mechanics niya yung nakakamanga, even the decision making as well to make sure na yung kanyang teammates is going to be very safe. And speaking of Chami on the top side, that was a very good kill. Men, tama ka dun, men, sa all the small things. No? Parang Blink-182 lang yan, men. Kung isipin mo, Blacklist International. Yun yung mga gusto nila eh. Mga Nag-concert na ba yun dito? Ay, Hindi pa yata no? baka gusto nyo kaming bisitahin. No? Pwede mag-guest na rin kayo sa aming invitational. Invitation ad. Oo. Para makita din namin si Kylie Jenner. Pwede rin. Di ba? Di ba? Pwede. Kaya naman weakness natin yan, Kuya. Guys, tandaan nyo, Blink-182, ano namin yan, nasa playlist namin yan. So, everything is possible for Daddy Hawk. Tandaan nyo yan. Alam mo, War 6, ito yung season na lahat ay may kanya-kanyang pambato sa Bijoke. Yan ba ang yan ba ang number mo? Ako, 00831, ano yan eh, yung Wow, Atlantic. kausado. Ano yan? That's it? Ayun, ito nga, set sail lang ginamit dito. Mukhang zone out ang pwedeng gawin ng Blacklist International. Pero maganda rin yung ginagawa ni Haido for the backline na pwede nilang i-counter initiate. But going back, ang aking number sa karaoke, especially December na. Ako, Bon Jovi, always. Taas diba? Taas ko. So, pero kailangan ko ng momentum pa. Kailangan mo lang tawang warm-up. Baka magbalik muna. Pero ito na nga. Magbalik. Sorry. Yan kasi sa akin. Yun yung go-to eh, di ba? Tama ka naman dito sa yung tulad ng ilog kasi na hindi tumitigil na pag-agos dito kasi tumigil kasi naging frozen yung river dito sa ating December patch. Ang tanong ko nga, paano nakalangoy si Dolia dito? Hindi ko rin alam. Nauuntog nga daw eh. Hawk, kung nakikinig ka naman sa amin, paano nakakalangoy si Dolia dito? No? Ay, ang ganda naman dito na ginawang zone out. Chaz na naman. Team zone out talaga ang Blacklist ngayon kasama si Dragon. Ginamit din ng Mournful Tempo. Pero going back sa ating top lane, hinahabol din talaga dito ni Chamyo. Ito yung prowess ngayon ng isang Liu Bang. I believe Liu Bang has in always can win a lot of macro plays. At yun yung naging problema ng Blacklist International. So, kaya nilang hiwalayin ang mga membro ng Elevate. Actually, Liu Bang was the flavor of the series sa HOKC kung matatandaan mo. No, Liu Bang, one of the contested heroes as well. Exactly. Kasi yung nagagawa, nabibigyan niya sa yung options, pwede siya mag-split push, pwede ka pwede mo nga siya gamitin pantaras eh, no? Because if you time it perfectly, in just one press of a button, ay makakapag-teleport ka from one part of the map to another. And that's the reason why itong Liu Bang, especially with the build na ginagawa nila na may konting damage siya, kasi medyo sa mga casual players natin dyan, huwag kayong magulat kung may mga magic items na binubuo kay Liu Bang. Tama yun. Yun yung talagang kanyang yun yung talagang kanyang damage profile, no. Yung iba kasi, bakit nga magic? Liu Bang mukhang hindi nagma-magic kasi mukhang tanke. Pero di sa HOK, it's the right logic. Mukhang tanke. Okay yun na. Ito, speaking of the initiation, may dalawang nahuli knock-up dito pero in exchange ni Chaz. Outburst, naka-zone out sila pero si Heidi pwede makuha dito ang gandang hold na ginawa, walang nawala sa dalawang kupunan na to at ang Blacklist International
At ang pwede nilang gawin dito ay kumuha na lang muna ng torre sa gitna. Yeah. T1 falls down at pwede mag-contest ng objective dito mula kay AG6. Having that early 2 deaths, ay Mournful Tempo kumonect dito kay AG6. Nako, pwede siyang maging casualty once more. At walang makalapit. Walang makalapit, Kuya Otto, dito kay, kay Blacklist. Walang makapagbigay ng microphone sa susunod na kanta. Ayaw ibigay yung songbook, pre. Ayaw! Madami. Pero Domot it all starts with Dragon. Right now, si Dragon kasi grabe yung zone na nakukuha on this Yuhu 1. Na yung donuts na niya mangingilag na kapag sumobrang lapit ka naman, pwede ka talaga ma-initiate din dito ni Chavi. Not to mention itong si Chaz na kapag meron siyang unbridled outburst, all the crowd control at sa arsenal ng Blacklist International is being maximized. Yeah, speaking of maximized, ang makukuha nila dito si Dragon out of position at si Hyde nga din talaga ang hindi na talaga makapagdepensa sa kanyang torre doon in T2. And this is a completely different approach. Reset talaga ang Blacklist International in this game. A better state, man. Like, wow. Walang turrets none taken at all sa lahat ng lanes ng Blacklist International. So, wow. Ito ba iniintay nilang recipe in this series? Ito talaga. Ito rin talaga yung hinahantay nating Blacklist International. We're not accustomed in seeing Blacklist International going down ng ganun-ganun lang, no? Yeah. Pero with the way things are, ito yung more familiar Blacklist tayo, no, OSX. Yeah, and I just want to circle back dun sa ginawa nating key to victory kanina. No? The key to victory, again, starts with a draft. And for the drafting, talagang nag-concentrate ang Blacklist International to make sure na magkakaroon ng freedom itong si Golden Kite. Long being one of the best heroes dito ng Golden Kite was able to get them a different result dito sa Maple Lane. I agree. I mean, that's also like the start here for Blacklist International. Also, having that the early kill as well. At ito yung pinaka-important sa lahat. Like, how will they get the momentum riding on to this kind of draft? Kasi they were trying to find the groove against Elevate for the first 2 games. And this was a struggle. But for this, adding the Liu Bang at si Just Chi, another hero na merong mahabang buhok in a Kimpy way, talagang maintaining the identity of his playstyle and hairstyle, gumagana. Ayaw niya yung mga actually ito, ang daming reach actually, kung iisipin mo. And this really gave so much space for Blacklist International's rotation at hindi nga makalapit. Paris Overlord, Paps. Dalawa yung smite Oo, yun na nga. Talagang magsasabay nila. Pero ito na nga yung set sale. Ayaw nilang pumayag na dalawa yung kanta dito ng Blacklist International. Kaya Elevate, rumayas pa agad. Grabe ginamit yung set sale pang iwas. Defensively using resources right now, Elevate, na wala nga makalapit sa kanilang mga Tory right now. Full, actually, konting tapkes lang dun sa baba. And this is really a good approach for Blacklist to address the situation ngayon in this series. Again, best of 5 tayo pwede mabawi. Ginamit na nga dito ang Unbridled Outburst para manakpak si Mitsura, pero ang ginamit lang talaga nila doon ay pang zone out isa na namang beses para makuha ang T3. Now, spawning super minions dito sa baba. And this is just the magic na ginagawa ng Blacklist in macro play na ginagawa sa Elevate. Ang Liu Bang, no? With all the heroes na meron dito, ang Blacklist International, it made the game a lot easier para sa kanila. There is still a comeback opportunity for Elevate, but let's face it, napakahirap, no? With the way things are going, ang laki ng goal lead na meron dito Blacklist International, and the engage is there. Hyde coming in. Ginamit na nga rin ng Mournful Tempo para comeback. Pero si Azar, una nakuha dito ng Blacklist International. Wala ng damage dealer ngayon, pero nakuha na rin si AJ6. Falling so much on this game. Ito na nga ang ginawa ng Blacklist International. Ride the waves. Haba nangyayari lahat ng yon, may habulan na naman dun sa bato, dun sa baba. Pero hindi mag-go. Nagtipihan lang. May tipihan lang pala. Nagsasayawan na. Christmas party na, pre. Nga pala. Ito na yung mga presentation nila na gawin nila. Babawakis. May bonus. Ay, nako. Mukhang it's too late na nga to apologize. Elevate dahil Blacklist International hindi papayag. Anong ma-sweep? Nakuha na namin ng tempo and draft-wise, may unang punto na rin ang Black into this series. 2-1. Manifesting a reverse sweep para sa Agents ngayon. But again, it starts with a draft, ends with a very good execution ng mga players dito ni Coach TG. Blacklist International was able to crawl back into just 1 game deficit, no? 2-1 tayo ngayon in this best of 5.
Yeah, correct. Wow. Doon pa lang nung draft nakita na natin na they were getting the right picks here. Like banning out the Lian Po as well. I think tinignan na din nila kung ano yung pwedeng maging holdback sa kanilang mga setups. And kanina na-mention, buti nga, hindi nga sinaming Lian Po tsaka Liu Bang kasi nakita ko din yun sa world stage na may follow-up si Lian Po sa kada setup. And it's May iba-ibang combo eh. Meron kang Tama, sabihin. Yung habal-habal technique Neza. Neza, man, Liu Bang Neza. Man, scary yun, ha? Like, habal-habal technique, pre. Hinahabol ka talaga. May sakay yung madaming habal-habal ngayon. Pasko na. Hindi ko kasi masabi, marami tayong mga kilalang brands ng habal-habal. Tama. Kasi we're not paid eh. Baka naman. Tandaan nyo, kung kami, ang problema namin ngayon, especially Christmas Rush, is the key to the streets, mga kaibigan. You know what I mean. Ito, kung habal-habal, baka lumabas si Neza, bro. Feeling ko, pwede. Actually, pwede gamitin ng Liu Bang sa next game eh. Yun ang kabila. Sa Elevate. Sa Elevate si Aji gumagamit ng Neza. Trip max. Tama. Pwede. Tsaka nagamit na rin ng Elevate yan sa mga previous series nila. With the buff din na nakuha ni Neza sa mga sa November patch nga natin. Talagang pwede na talaga siya ma-pick ngayon. We look into the gold graph right now and it kind of tells you the story, no? 9 towers. Wow. 9 towers to 0, pare. So there was no opportunity for Elevate to answer back. Because every single time na makuha ng Blacklist yung kalamangan, they invade the red buff dito ng Elevate. They focus on the bottom lane. They want to make sure na itong si Golden Kite will have the freedom, will have enough space to be effective in the mid game. And that recipe or that key to success was perfectly executed dito ng Blacklist. Yeah, man. Like execution pa lang early game, they got 2 early kills against AG6, yung Ogran. Kung ikaw ay isang Ogran, ayaw mo talaga yung mga ganitong scenario. Getting the first blood, Just Chi, ngayon ng Blacklist International, may follow pa sila dito na kunin ulit si AG6. Man, ayoko yung mga ganung scenario kung ikaw ay isang Ogran kasi paano ko makakabawi dun? And as you said, there were a lot of adjustments and this wonderful play na ginawa din talaga ni Hai dito was the perfect picture para makuha ng comeback. Kaso lahat ng ginawang actually, the keyword dito ng Blacklist is zone out and damage output na binuhos kay Elevate, and it was really a great way to address their problems from game number 1 and 2. And ang hirap pasukin yung backline ng Blacklist International the moments that they initiate. Yeah, nakita rin natin kanina, itong si Azar, nagtangka siyang